Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1301 hanggang 1310. Si Leslie ay isang commander, kung tutuusin. Si Severin ay hindi maglalakas loob na patayin siya. Casual na sabi ni Nana. Nakangiting sabi ni Logan. Mabuti iyan. Ibig sabihin, maayos ang pag-uugali niya. Maaaring nanalo siya, ngunit iniligtas niya sina Leslie at Franco dahil gusto lang niyang turuan sila ng leksyon. Mabuti na lang nakontrolin ang ego ng mga Marsdens. Wala namang matinong dahilan para ipaghiganti natin si Franco, di ba? Huminga ng malalim si Logan bago idagdag. Alam kong gusto mo si Franco, pero mayabang siya, at hindi ganoon ang nararamdaman niya para sa iyo. Sa tingin ko, mas mabuti na sumuko ka na lang. Hindi. Gusto rin ako ni Franco. Maganda ang pag-usad ng relasyon ko sa kanya, pero nawala ang pagkalalaki ni Franco. Lalong nagalit si Nana sa bawat pag-iisip. Namumula na ang mga mata niya, at malapit na siyang umiyak. Ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mong nawala ang kanyang pagkalalaki? Hindi maintindihan ni Logan ang ibig niyang sabihin at tumingin sa kanya ng may pagtataka. Awkward na sabi ni Nana. Siya. Kinakastrate siya ni Severin. Ano? Iyan ay medyo matapang ng Severin. Nagulat si Logan at medyo natuwa. Hindi niya masyadong gusto si Franco, at ayaw niyang makasama ang kanyang pinakamamahal na anak na babae sa isang tulad nito. Ang pagpapaputi ni Franco ay lahat ngunit ginagarantiyahan na hindi siya magiging manugang ni Logan, na walang alinlangan na nagpasaya kay Logan. Eksakto. Dapat mong ipaghiganti si Franco. Nag-aalalang pakiusap ni Nana. Hindi nito binabago ang katotohanan na si Severin ay isa sa mga talento ng ating bansa. Mahirap makipag-usap sa mga miyembro ni Shadro, at hindi rin mainam para sa akin na humingi ng tulong sa kanila. Si Logan ay tila nagkakasalungatan. May ideya si Nana. Kung sa tingin mo na si Severin ay isang talento na dapat ingatan, kung gayon maaari na lang natin siyang i-castrate nang hindi siya papatayin. Hindi pa ba sapat na mabuti iyon? Mabubuhay pa siya para pagsilbihan ang Dracodem, at sa parehong oras, maipapatikim natin sa kanya ang sarili niyang ginawa. Ang kanyang pagpapaputi ay magiging usapan ng bayan, at siya ay sasailalim sa isang buhay ng kahihiyan, tama ba? Sa gulat ni Nana, napabuntong hininga si Logan. Hindi madaling kunin ito kay Shadro. Bakit hindi na lang natin ito hayaan? Napaatras si Nana ng ilang hakbang. Pinatibay niya ang sarili, iwinagayway ang palad, at naglabas ng espada. Inilagay niya ang talam sa kanyang leeg at sinabi, "Ibinigay ko na kay Franco ang aking salita. Kung hindi mo makuha si Shadro na tulungan akong ipaghiganti siya, tatapusin ko ang aking buhay sa harap mo." Nakita ng ilan sa mga gwardya ang kanyang desperasyon mula sa malayo. Agad silang lumapit at naghanda para sa pinakamasama. Hindi, kamahalan. Huwag na. Hindi, Prinsesa Nana. Nababahala rin ang ilang mga katulong. Ikaw. Nawalan ng masabi si Logan. Hindi niya inaasahan na pipilitin ni Nana ang kanyang kamay para sa kapakanan ng isang lalaki. Gagawin mo ba, tatay? Papatayin ko ang sarili ko kapag tumanggi ka. Ang pag-aalinlangan ni Logan ay nagtulak kay Nana na maglapat ng kaunting puwersa sa talam. Isang maliit na sugat ang lumitaw sa kanyang leeg at nagsimulang umagos ang dugo. Sige. Kakausapin ko sila tungkol dito. Pwede bang itago mo na lang ang espada? Pinilit ni Logan na sumang-ayon sa kanyang mga kahilingan dahil natatakot siya na baka gawin niya ito. Nakahinga ng maluwag si Nana nang pumayag si Logan. Inalis niya ang espada at sinabing, "Pangako yan, tatay. Hindi ka maaaring tumalikod sa iyong salita." "I won't. Kakausapin ko sila, and I'll get them to help even if it means having to beg them." Masaya ka na ba? Pakiramdam ni Logan ay walang magawa. Lumapit siya, kumuha ng healing pill, at iniabot kay Nana. "Kainin mo to para gumaling ang mga sugat mo. Nasisiraan ka na ng bait, alam mo yun. Alam kong mahal mo ako higit sa lahat sa mundo." Hinawakan ni Nana ang kamay ni Logan at pabiro niyang sinabi. Maya-maya, dumating si Logan sa isang patio. Isang may kulay abo na buhok, matangkad ang buhok,
at halos walang kamatayang mukhang matanda ang nakikipaglaro ng chess sa isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pareho silang miyembro ng Shadro, at ang matanda ay walang iba kundi si Alex Horsted, ang kanilang pinuno. Nang makita ng dalawa ang pagdating ni Logan, sinulyapan lang siya ng mga ito at ipinagpatuloy ang kanilang laro nang hindi nag-abala pang tumayo at batiin siya. Nang lumapit si Logan kay Alex, tinanong siya ng huli. May kailangan ka ba sa amin? Tama ang hula mo, Alex. Pumunta ako para makita ka ngayon dahil kailangan ko ng tulong mo. Matandang magkakilala sina Logan at Alex, at umupo si Logan sa kanyang upuan habang ipinapaliwanag ang dahilan ng kanyang pagbisita. Sinabi ni Alex, hindi ako nanghuhula. Hindi ka kailanman bumibisita maliban kung may kailangan ka. Ngumiti kay Logan ang middle-aged na lalaki at sinabing, mayroon kang 3 malalakas na commander na naglilingkod sa ilalim mo. Nabalitaan ko na ang 4 War Gods ay gumawa din ng isang pambihirang tagumpay sa Level 1 Warrior Emperor. Ano pa ba ang hindi nila kakayanin? Sa palagay ko ay walang anumang bagay sa ilalim ng araw na labis para sa kanila upang harapin. Ang pinuno ba ng ibang mga bansa ay nagpadala ng kanilang malalakas na tauhan upang manggulo? Napangiti ng awkward si Logan. Well, ang Dracodem ay may 36 na bansa, at nakakagulat na ang isa sa mga gobernador ng bansa ay isang warrior emperor. Ang kanyang pangalan ay Severin, at siya ay mula sa South County Mansion. Malamang naabot na niya ang level 3 o level 4 warrior emperor. Kahit si Leslie at ang mga tauhan niya ay walang laban kay Severin. Dumating lang ako para humingi ng tulong sa iyo dahil wala akong ibang pagpipilian. Severin. Kumunat ang noo ni Alex. Walang kampana ang pangalang iyon. Nakangiting sabi ni Logan. Siyempre hindi. Hindi ka kailanman nagbigay ng maraming pansin sa mga bagay na ito noon. Kamakailan lang ay hinirang si Severin. Naniniwala ako na mga 1 buwan o 2 buwan na ang nakalipas. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa kanya kamakailan lang. Hindi siya masyadong nag-iwan ng impresyon sa akin dahil inendorso siya ng gobernador ng Skystream Province, kaya medyo nagulat ako na ganoon kataas ang kanyang natamong tagumpay. Nakakunot ang noo ng lalaking nasa middle-aged na Francis ang pangalan. Isa siyang county governor, kaya mahalaga ang lakas niya dahil isa siya sa atin. At saka, siya ay isang pambihirang hiyas sa mga tuntunin ng talento. Gusto kong malaman kung bakit ka humihingi ng tulong. Hindi ba magiging kawalan sa Dracodem kung mamamatay siya? O mayroon siyang isang uri ng malaking ambisyon na agawin sa iyo? Gumalaw si Alex ng isang piraso ng chess. Lumingon siya at tinanong si Logan. Kung tutuusin, mataas ang kanyang natamo, kaya maaaring hindi sapat para sa kanya ang pagiging county governor. Ngumiti ng pilit si Logan. Walang magmumungkahi na ganoon ang kaso. Siya ay may ganoong kataas na antas ng pagkamit, ngunit hindi siya lumapit sa akin at humiling na italagang gobernador o commander ng lalawigan. Bakit niya gustong agawin ang aking posisyon? At saka, hindi ba ang mga practitioner na tulad mo ay hindi interesado sa pag-secure ng mga posisyon ng kapangyarihan? Tumanggaw si Francis. Mukhang ganoon nga. Ang aming mga iniisip ay abala sa pagtatamo. Mas gugustuhin naming i-enjoy ang aming araw kaysa mag-alala sa mga makamundong bagay na ito. Wala kaming anumang oras upang magsanay kung kailangan naming ilaan ang ilang oras namin sa paghawak ng mga bagay na may kinalaman sa bansa. Tumanggaw si Logan bilang pagsang-ayon. Totoo iyan. Ngunit ang mga karakter ng ilang mga tao ay maaaring hindi kasing linaw gaya ng inaakala. Marami pa rin ang motibasyon ng pera at kapangyarihan. Sabihin mo, Logan. Bakit mo kami hinanap para hawakan itong Severin na sinasabi mo? Tanong ni Alex kay Logan pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa wakas, isang nahihiyang Logan ang nagpaliwanag sa nangyari sa kanilang dalawa. Dagdag pa niya. Ha! Ang aking anak na babae ay nagbibigay sa akin ng napakaraming problema at wala akong magagawa tungkol dito. Ngumiti ng mapait si Alex. Masyado mo siyang pinapalaki sa layaw. Maaaring hindi mabuti para sa kanya na magpatuloy sa kanyang sinasadyang paraan. Kailangan niyang baguhin ang kanyang ugali. Tumanggaw lang si Logan. Tama ka.
Nagkaroon ako ng 6 na anak na lalaki bago ako tuluyang nagkaanak. Siya ay lumaki sa layaw dahil mahal na mahal namin siya ng kanyang ina, at gayon din ang kanyang 6 na nakatatandang kapatid na lalaki. Gayunpaman, hindi namin maaaring patayin si Severin. Sapat na upang turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng pag-castrate sa kanya. Ang kanyang sinabi ay nagdulot ng pagsimangot mula kay Alex. Dapat kang mag-isip ng 2 beses bago ituloy ang planong ito. Sa mga naipon ko, naabot na ni Severin ang mga makabuluhang taas sa kanyang natamo sa kabila ng kanyang murang edad. Maging si Leslie ay hindi na makakatugma para sa kanya. Sa ganoong sitwasyon, ang pinakamahusay na magagamit na pagpipilian ay ang patayin siya. Kung basta-basta na lang natin siyang ika-castrate, may posibilidad na mahaharap tayo sa gulo sa hinaharap. Magiging masamang balita para sa ating lahat kung patuloy siyang gagawa ng mabilis na tagumpay sa hinaharap at magagalit sa iyo sa ginawa mo sa kanya. Tumanggaw si Francis bilang pagsang-ayon. Oo, pinakamainam na gawin ang lahat sa simula upang maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Ang pagtitipid sa kanya ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong abutin ang antas ng ating lakas. Baka hindi na tayo magkatugma sa kanya noon. Agad na nakaramdam ng takot si Logan. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Salamat sa paalala. Nakikita ko kung gaano ito kakulit ngayon. Kung papatayin natin ang isang gobernador ng county dahil lamang sa isang bagay na walang kabuluhan, maaaring makita ng ibang mga gobernador na ito ay masyadong hindi masisiyahan." Sa bagay, hindi naman talaga maganda ang karakter ni Franco sa unang lugar. At muli, pareho kayong may napakataas na natamong tagumpay. Naniniwala ako na hindi magiging madali si Severin kung gusto niyang makahabol sa level mo. Tanong ni Logan kay Alex. Mayroon ka bang mas magandang mungkahi? Napaisip sandali si Alex at sinabing, kung hindi opsyon ang pagpatay sa kanya, huwag mo siyang patayin. Posible pa rin na ay castrate siya, ngunit kailangan mong sirain ang kanyang tagumpay. Iyon ang tanging paraan upang maiwasan ang anumang mga isyu sa hinaharap. Sa palagay ko iyon ang tanging pagpipilian. Ngunit mawawalan tayo ng isang tunay na talento kung iyon ang pag-uusapan. Napabuntong hininga si Logan, dahil pinahalagahan niya ang mga talento ni Severin kay Dracodem. Ang Dracodem ay isang malaking bansa. Maraming iba pang mahuhusay na tao sa paligid. Ang 4 Great War Gods, halimbawa, ay umabot sa kahangahangang taas sa loob lamang ng ilang taon, hindi ba? Humalaklak si Alex. Maaari ka naming bigyan ng tulong sa pagkakataong ito, ngunit mangyaring huwag humingi ng tulong sa mga ganoong bagay sa hinaharap. Hindi ka namin tutulungan sa pangalawang pagkakataon kung gagawin muli ng iyong anak na babae ang palabas na ito. Sigurado akong hindi siya magpapakamatay. Napangiti na lang si Logan habang gumagalang at sinabing, "Salamat, Mr. Alex. May iwan na kita para tapusin ang laro mo sa chess. Napapanatag ako ng iyong mga salita." Gayunpaman, sinabi ni Alex kay Logan, "Sandali lang. Hindi namin gustong bumiyahe sa South County para lang makitungo kay Severin para sa iyo, kaya bakit hindi ka mag-isip ng paraan para madala siya sa Ulang City? Hindi ito dapat maging malaking problema para sa iyo, naniniwala ako." Tumanggaw si Logan. "Magagawa iyon. Babalik ako at mag-iisip ng plano. Ipapaalam ko sa iyo kapag dumating na siya at maaari na tayong mag-ayos pagkatapos nito." Nagdahilan siya at umalis. Gumalaw si Alex ng chess piece pagkaalis ni Logan at mahinahong sinabi, "Ang Severin na ito. Malas niya, bibigyan ko siya niyan." Sa lahat ng mga commander na nasaktan niya, pinili niya lang si Leslie. At gaya ng swerte, ang anak ni Leslie ang nagugustuhan ni Princess Nana. "Anong nangyari, tatay? Sinabi ba nilang oo?" Matagal nang naghihintay si Nana sa gate para bumalik si Logan. Pagkabalik niya ay agad itong lumapit sa kanya at sabik na nagtanong. Tumanggaw si Logan at saka nagpakawalan ng mabigat na buntong hininga. Ginawa nila, ngunit nilinaw nila na ito ang una at huling pagkakataon na gagawin nila ang pabor na ito para sa iyo. Hindi sila masyadong natuwa nang hilingin sa kanila na hawakan ang isang bagay na katawa-tawa. Hindi napigilan ni Nana na makaramdam ng sobrang saya nang marinig iyon.
Mahusay iyon, tatay. Alam kong magagawa mo silang hikayatin. Nangangako akong hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Tiningnan ni Logan ang kanyang hindi matiis na anak at malamig na sinabi. Ganoon din sa akin. Hindi kita susukwan sa susunod kahit nabanta mo ako na magpapakamatay. Itatanggi na lang kita kung sakaling dumating iyon. Naiintindihan ko po, tatay. Huwag po kayong mag-alala. Wala nang susunod. Pangako. Itinaas ni Nana ang kanyang kamay at sumumpa sa kanyang puso. Natutuwa akong naunawaan mo ang mensahe ng malakas at malinaw. Malamig na ngumuso si Logan. Nga pala, kailan sila aalis papuntang South County? Naiinip na tanong ni Nana. Ngumiti ng pilit si Logan. Inaasahan mo ba talaga na pupunta sila roon para sa ganitong bagay? Wala silang balak na pumunta doon, kaya sinabihan nila akong humanap ako ng paraan para mapunta si Severin. Dahil naniniwala rin sila na napaka-talented ni Severin, iniisip nila na mahalagang sirain ang kanyang tagumpay kung hindi nila siya papatayin. Ang pagkabigong gawin ito ay maaaring magbigay ng pagkakataon kay Severin na mapagbuti ang kanyang nagawa para sa hinaharap. Tumanggaw si Nana. Oo, mabuti na lang na pag-isipan nila ang ganoong posibilidad. Ang pagka-straight sa kanya at pag-alis sa kanyang natamong tagumpay ay gagawin siyang walang silbi sa katawan at espiritu. Namamasyal si Severin kasama si Diane sa bakuran ng tumakbo si Celine at tuwang-tuwa na napabulalas. Tatay. Tatay. Nagkaroon na naman ako ng pambihirang tagumpay. Agad binuhat ni Severin ang kanyang kaibig-ibig na anak at sinabing. Wow! Isa ka ng level 3 Profound Master. Hahaha. Hindi masama, hindi masama. Sa bilis na ito, malamang na ikaw ang magiging pinakabatang Warrior King sa buong Dracodam. Gagawin ko. Agad na nagliwanag ang malalaking magagandang mata ni Celine. Pagkatapos ay magsisikap ako upang maging pinakabatang Warrior King sa Dracodam. May pagmamalaki sa mukha ni Diane. Hindi niya akalain na magkakaroon si Celine ng ganoong talento para maabot. Nakabalik na si Sofia sa Stormy Moon Sect noon. Agad siyang nagpunta para kausapin ang kanyang ama. Pagbalik ni Sofia, ngumiti si Burke at sinabing. Paano nangyari ito? Bumalik ba si Severin at ang kanyang mga asawa kasama mo? Nakausap ko na ang mga elder, at lahat sila ay sumang-ayon na tanggapin si Severin at ang kanyang mga asawa sa sekta. Nagayos kami ng isang lugar na mataas ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya para manatili sila. Sa opinyon ni Burke, sapat na kaakit-akit si Sofia kaya't si Severin ay mahihirapang tanggihan siya kung anyayahan si Severin na maging Grand Elder ng sekta. Kung tutuusin, medyo disente ang kondisyon na inaalok niya. Gayunpaman, umiling si Sofia at sinabi. Tumanggi siya. Hayaan na lang natin. Agad na nanlamig ang mukha ni Burke at hindi makapaniwalang sinabi niya. Binibiro mo lang ako diba? Bakit naman siya tatanggi kapag nag-alok tayo ng ganoong kagandang kondisyon sa kanya? Ngumiti ng mapait si Sofia. Bakit naman ako magbibiro sa iyo tungkol sa ganitong bagay? Inamin niya na napakaganda ng mga kondisyong ibinibigay sa kanya, ngunit tumanggi siya dahil sa junior ng kanyang master, na tinatawag niyang Uncle Master ay may kasunduan sa kanya. Ang kanyang Uncle Master ay namumuno sa isang sekta. Ibig sabihin ay hindi na siya pupunta sa ating sekta pagkatapos sumali sa sekta ng kanyang tiyuhin sa hinaharap. Hinatak ni Burke ang mahabang mukha at hindi napigil ang magtanong. Ano ang pangalan ng sekta ng kanyang Uncle Master? Ang ating Stormy Moon Sect ay bahagyang mas mahusay kaysa sa ilan sa mga mas maliit at hindi sikat na mga sekta, at tayo ay nag-uutos din ng kaunting paggalang. Paano siya magiging walang pagpapahalaga? Ganyan ba talaga kalala ang sekta natin? Inilibot ni Sofia ang mga mata kay Burke. Kalimutan mo na yon, tatay. May kukumpara lang natin ang sekta natin sa ilan sa mga hindi sikat, at kahit ganoon, hindi tayo pare-pareho sa kanila. Gayunpaman, hindi ko na natanong ang pangalan ng sekta ng Uncle Master niya dahil sa tingin ko ay hindi ito nararapat. Sige. Dahil may iba na siyang plano, edi sige. May wagayway lang ni Burke ang kanyang kamay at malungkot na umupo. Tumingin siya kay Sofia, at saka nagtanong. Bakit ang bilis mong bumalik pagkatapos tanggihan ni Severin ang alok natin?
Akala ko ba gusto mo siya? Dapat sinubukan mong makuha ang kanyang puso. Kahit hindi siya sasali sa sekta natin o maging Grand Elder natin, pwede pa rin siyang maging manugang ko, di ba? Ngumuso si Sofia. Hindi ko rin gustong umalis, ngunit wala akong mahanap na dahilan para manatili sa South Link City. Mahiyain akong tao. May ilang bagay na hindi ko kayang sabihin. Halos himatayan si Burke. Medyo naiinis na sabi niya. Hindi ka maaaring mahiya sa lahat ng oras. Hayaan mong bigyan kita ng ilang payo na kailangan mong maging matapang kapag nakilala mo ang isang taong gusto mo. Ang iyong ina ay napakagandang babae din. Mayroong ilang mga lalaki na sinubukang makuha ang kanyang puso ay maaaring punan ang isang buong eroplano. Alam mo ba kung paano ko nagawang makuha ang isa sa kanila? Iyon ang unang beses na narinig ni Sofia ang ganoong bagay. Nagtataka siyang tumingin sa ama at nagtanong. Paano? Sabihin mo sa akin, tatay. Ito ang unang beses kong marinig na may binanggit kang ganyan. Bahagyang tumikim si Burke at sinabing. Well, ang unang dahilan ay ang gwapo ko. Dahil natalo ko ang higit sa 1/3 ng kanyang mga manliligaw sa mga aspeto ng hitsura, may 2/3 na lamang ang natitira sa kompetisyon. Tiningnan ni Sofia ang tiyan ni Burke at sinabing may panghahamak. Tumingin ka nga sa salamin, tatay. Akala mo ba maloloko mo ako sa paniniwalang gwapo ka kapag may bilbil ka? Agad namang nagpaliwanag si Burke. Oy, baka mas mataba ako kaysa dati, pero napakagwapo ko noong bata pa ako. Ayaw ni Sofia na makipagtalo kay Burke tungkol dyan. Sige, naniniwala ako sa iyo. Natalo mo ang higit sa 1/3 bahagi ng kompetisyon, kaya paano? Paano ang natitirang 2/3? Paano mo sila natalo? Nakangiting sabi ni Burke. Ang pangalawang bagay na ginawa ko ay ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan. Nagpapadala ako ng ilang kayamanan sa iyong ina paminsan-minsan, tulad ng mga espiritual na halamang gamot o katulad na mga bagay. Binigyan ko siya ng isang bagay na inaasahan at ipakita sa kanya ang ilang pagmamahal. Naiintindihan mo iyon, hindi ba? At pagkatapos, natagpuan ni Sofia ang kanyang paliwanag na medyo kaakit-akit at sabik na malaman ang higit pa. Agad namang ngumiti si Burke at sinabing, sa wakas, kailangan mong maging walang kahihiyan. Maging walang kahihiyan, matapang, at kasing aktibo hanggat maaari. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon ka ng pinakamataas na kalamangan sa lahat ng iba pang mga kakompetensya. Naiintindihan mo iyon, hindi ba? Kumunat ang noo ni Sofia. Para sa akin, nagiging sip-sip ka lang. Sumeryoso ang mukha ni Burke nang marinig ang sinabi nito. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Paano mo maihahalin tulad ang pagsusumikap para makuha ang puso ng isang tao sa pagiging isang sip-sip? At saka, kahit na iniisip mo na ako ay isang sip-sip, kung gayon wala ako kung nasaan ako ngayon kung hindi ito ginagawa. Seryoso ang ekspresyon ni Burke at tumingin kay Sofia. Tumayo siya, inilahad ang kamay, at tinapik ang balikat ni Sofia. Kung mahal mo ang isang tao, hindi ka dapat mahihiyang sabihin sa kanya. Okay lang kung ma-reject ka pagkatapos mong sabihin sa kanya ang totoo mong nararamdaman. Kahit papaano hindi ka mabubuhay ng walang pagsisisi. Tumanggaw naman si Sofia nang may pagsang-ayon at sinabi. Naiintindihan ko po, tatay. Magpapahinga muna ako at aalis bukas ng umaga papuntang South Link City. Natuwa si Burke nang makita ang determinasyon ni Sofia. Mas madali ang mga babae kapag naghahabol sila ng mga lalaki. Nagtitiwala akong gagawa ka ng maayos. Huminto siya saglit at idinagdag. Nga pala, kung magtagumpay ka, hindi mo na kailangan pang humingi ng permiso sa akin. Mataas ang tingin ko kay Severin, kaya malinaw ang pag-aproba ko. Hindi alam ni Sofia ang isasagot nang makita ang reaksyon ng ama. Sa huli, nakipag-chat siya sa kanya saglit bago nagdahilan na magpahinga. Kinaumagahan, kagigising lang ni Severin nang biglang tumakbo si Megan sa itaas. Dumating siya para ipaalam sa kanya at kay Diane na bumisita ang gobernador ng Skystream Province. Napakunot ang noo ni Severin nang marinig iyon. Bakit bigla-bigla na lang naisipan ni Zeke na bisitahin tayo? Hindi madalas na ang isang gobernador ng probinsya ang magkusa na bumisita sa isang gobernador ng county.
Nag-isip sandali si Dayan bago ngumiti ng pilit at sinabi. Binigyan mo siya ng second grade high rank pill na nakatulong sa kanya na magkaroon ng breakthrough sa attainment. Nandito ba siya para humiling ng mas maraming pills? Nakangiting sabi ni Severin. Maaaring iyon lang ang kaso. Ang kanyang nakuha ay malamang na naging matatag, kaya gusto kong pumunta at tingnan kung maaari akong uminom ng anumang mga table tas. Bumaba na silang dalawa pagkatapos ng usapan. Hahaha. Ang tagal na, Mr. Severin. Mukha kang mas energetic kaysa dati. Sigurado akong nakagawa ka na naman ng panibagong tagumpay sa iyong tagumpay. Nakangiting sabi ni Zeke nang makita niyang bumababa si Severin kasama si Dayan. Naroon din si Catherine, kasama ang ilang iba pa. Tuwang-tuwa sila nang malaman nilang dumalaw ang gobernador ng lalawigan. Kung tutusin, mas naging dahilan ito para ipagmalaki nila kapag nalaman ito ng publiko. Nakangiting sabi ni Severin. Hindi ako gumawa ng ganoong kalaking tagumpay. Napakaraming bagay sa aking plato, at abala rin ako sa alchemy. Wala akong gaanong oras upang magsanay bilang resulta, kaya't nakakuha lang ako ng maliit na tagumpay sa aking natamo. Masyado kang mapagpakumbaba, Mr. Severin. Sabi ni Zeke. Pagkatapos ay tumawa siya at nagtanong sa pagdaan. Nga pala, dahil isa ka ng high rank na alchemist sa ikalawang baitang, hindi ko maiwasang magtaka kung nakarating ka na ba sa isang hakbang. Ang iyong talento sa alchemy ay isa na dapat handgun. Nagsalita lang si Zeke sa tanong na iyon. Hindi niya akalain na nagawa ni Severin ang panibagong tagumpay sa napakaikling panahon at naging isang third-grade low-rank alchemist. Kung tutusin, hindi naging madali ang paggawa ng alchemy, at mas mahirap na gumawa ng mahusay na pag-unlad. Ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa ikatlong ranggo na alchemist ay isang napakahirap na gawain. Nagulat siya, ngumiti si Severin at sinabi. Nakagawa ako ng kaunting pag-unlad, syempre. Biglang tumigas ang ngiti sa mukha ni Zeke at nalaglag ang panga. Iniisip niya kung nagkamali siya nang narinig sa sagot ni Severin. Naging third-grade low-rank alchemist ka na ba? Nagpalitan ng tingin si Sheila kay Dayan at ngumiti sa isa't isa. Si Severin ay hindi isang third-grade low-rank alchemist, ngunit isang third-rank medium-rank alchemist. Baka himatayan si Zeke sa takot kung alam niya yon. Dahil walang mga tagalabas sa paligid, paikot-ikot na sagot ni Severin at tumango lang. Hahaha. Hindi na dapat magtaka iyon, di ba? Itago mo lang ito, Mr. Zeke. Magiging mahirap kung may mabalitaan, at gusto kong iwasan iyon hanggat maaari. Napabuntong hininga si Zeke. Ang talento ni Severin ay talagang walang uliran pagkatapos ng isang matagumpay na tagumpay sa ikatlong ranggo na alchemist. Napalunok siya at nagtagal para iayos ang sarili mula sa pagkagulat. Huwag kang mag-alala. Nakatatak ang mga labi ko. Pinag-iisipan na ni Zeke kung paano niya masusubukan na makasama si Severin. Makikinabang siya ng husto kung masayang bibigyan siya ni Severin ng pangatlong gradoong tableta. Napangiti si Severin. Hindi ka naman pumunta dito para lang magtanong tungkol sa progress ko sa alchemy, di ba? Ikinaway ni Zeke ang kanyang mga kamay at sinabing. Hindi, hindi. Siyempre hindi. Tumigil siya sandali bago nagsalita. Nandito ako dahil may magandang balita akong sasabihin sa iyo. Magandang balita. Saglit na natigilan si Severin ngunit hindi nagtagal ay nabalot siya ng tuwa. Tinanong niya si Zeke at ang iba pa na magtanong tungkol sa iba pang mga bulwagan, kaya ang una niyang naisip ay may natanggap na balita si Zeke mula sa kanila. Sabik na sumulyap si Severin kay Zeke, umaasang tama ang una niyang hula. Ang mga Shanahan ay sabik ding tumingin kay Zeke. Lahat sila ay interesadong malaman kung anong uri ng mabuting balita ang kanilang matatanggap. Ito ay dapat na isang bagay na napakahalaga, kung hindi, ang isang tao sa katayuan ni Zeke ay hindi na kailangang pumunta ng personal. Nakangiting sabi ni Zeke. Si Prinsipe Philip, ang pinakamatandang prinsipe, ay magdaraos ng kanyang kaarawan ilang araw mula ngayon. Ang kanyang ama, ang hari, ay nag-imbita ng ilang mga kilalang tao sa pagdiriwang. Kabilang sa kanila ang 3 commander, ang 4 war gods, at ang 9 na gobernador ng lalawigan. Siya ay naghanda ng card ng imbitasyon para sa iyo.
Nakakamangha marinig na inimbitahan ng hari si Severin sa isang piging. Si Maurice, tuwang-tuwa nang marinig iyon. Ang kilos ng hari ay nagdulot ng pagmamalaki sa kanilang pamilya. Ang aming pamilya ay bumubuti sa araw-araw. Hindi ko pinangarap na darating ang isang araw na tulad nito. Si Catherine ay mas nasasabik kaysa sa sinuman. Namumula ang mga mata niya at naluluha na siya. Gayunpaman, mukhang hindi masyadong masaya si Severin at sa halip ay nakasimangot. Napatingin siya kay Zeke at nagtanong. Inimbitahan ako. Inimbitahan na ba ng hari ang ibang mga gobernador ng county sa mga nakaraang piging sa kaarawan ng kanyang mga anak? Hindi ba't maraming tao noon? Sigurado akong maraming kamag-anak ang mga gobernador ng county. Napangiti si Zeke. Karaniwan, ang mga commander at ang mga war gods ang iniimbitahan. Ang mga gobernador ng probinsya ay tulad namin, mas mababa. Siyempre, paminsan-minsan, ang hari ay maaaring mag-imbita sa amin depende sa kalooban ng kamahalan. Ang mga gobernador ng county ay hindi kailanman naimbitahan dati, sa pagkakaalala ko. Tumigil sandali si Zeke bago nagpatuloy. Sa pagkakataong ito, ikaw ang nag-iisang gobernador ng county sa 36 na inimbitahan. Ano ang pakiramdam mo? Hindi ba ito nakapagpapalaki sa iyo? Ipinapakita nito na lubos na pinahahalagahan ng hari. Magandang balita iyan, Severin. Ikaw lang ang nag-iisa sa 36 na county na inimbitahan ng hari. Isa itong tunay na karangalan. Mararamdaman ng iba pang mga gobernador ng county na parang isang hakbang sila sa ibaba mo kapag nalaman nila. Nakangiting lahat sina George, Stanley, at ang iba pang miyembro ng pamilya. Ang imbitasyon ay walang alinlangan na dahilan para sa pagdiriwang sa opinyon ng mga Shanahan. Lahat ng naroon, pati sina Diane at Sheila, ay nagtatalon sa tuwa. Tuwang-tuwa sila. Si Severin lang ang nakakunot ang noo. Parang hindi siya natuwa kahit kaunti. Nakita ni Zeke na medyo iba ang reaksyon ni Severin sa balita. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Bakit parang hindi ka masyadong masaya? Awkward na ngumiti si Severin at nagpaliwanag. Nakikita ko lang na medyo kakaiba. Bakit ako lang ang imbitahin ng hari kung kapareho ko ang ranggo ng iba pang 35 gobernador? Hindi naman wala sa lugar na imbitahan ka at ang ibang mga gobernador ng probinsya, pero ibang-iba ang level ko kumpara sa inyong dalawa. Ang status ko ay hindi katulad ng sa iyo, kaya hindi mo ako masisisi sa nararamdaman ko. Medyo nakakalito lang nang sabihin mo sa akin na imbitado ako. Tumawa si Zeke. Ha. Yan ba ang inaalala mo? Well, hindi mo na kailangang magulo. Ikaw ang pinakahuling hinirang na gobernador ng county, kaya medyo nagtataka siya tungkol sa iyo at gusto kanyang makilala. Nabalitaan niyang alchemist ka rin, kaya may isip mo ang kanyang pagiging mausisa sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit kanya inimbitahan. Gusto lang niyang makilala. Gusto kanyang makilala dahil curious siya sa'yo. Hindi mo kailangang maghinala. Inilibot ni Diane ang mga mata sa kanya. Dapat kang maging masaya na nagkaroon ka ng pagkakataong makilala ang hari. Gayunpaman, iniunat ni Severin ang kanyang baywang at walang magawa. Ha! Nauubusan na ako ng oras, at ngayon kailangan kong dumalo sa isang party ng kaarawan ng prinsipe. Aabutin ng kahit ilang araw lang ang oras ko. Ang pinakamasama ay kailangan kong maghanda ng mga regalo para sa kanila. Napakahirap. Ngumiti ng pilit si Zeke at sinabing. Bueno, sumasang-ayon ako sa iyo sa huling bahagi na iyon. Marami siyang ginto, pilak, at alahas, kaya naisip ko kung ano ang maaari kong ibigay sa kanya at tumira sa ilang mga espiritual na damo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy si Zeke. Gayunpaman, madali lang iyan. Kailangan mo lang maghanda ng ilang second-grade high-rank na mga table tasks. Ang mga ito ay mahalaga, pagkatapos ng lahat, at magagawa mo pang magnakaw ng palabas. Hindi alam ni Severin kung paano sasagutin iyon. Ha. Hindi ko alam kung ano pa ang ibibigay, at ang mga pills ay nagpapaginhawa para sa akin. Gayunpaman, hindi ako maglalakas loob na bigyan sila ng anumang mga third grade na pills. Kung ang taong responsable sa pagre-record ng mga regalo ay nag-anunsyo na nagbigay ako ng mga third grade na pills,
Ito ay katulad ng pag-aanunsyo sa mundo na ako ay isang third-grade alchemist. Wala akong buhay. Tumango si Zeke. Marahil hindi. Wala pa akong narinig na kahit sinong third-grade alchemist, bukod sa iyo. Nagulat ako nang sabihin mo na isa ka ng third-grade low-rank alchemist. Pagkatapos ay kinuha niya ang imbitasyon at iniabot kay Severin. Nakangiting kinuha ni Severin ang imbitasyon. Saglit niya itong sinulyapan at itinago. Matapos iligpit ang imbitasyon, muling iwinagayway ni Severin ang kanyang palad at mabilis na kumuha ng pangatlong baitang low-level na tableta para kay Zeke. Narito. Malayo na ang narating mo, at lahat tayo ay magkaibigan pa rin. Ito ay tanda ng aking pagpapahalaga sa iyong problema. Ang mga mata ni Zeke ay kumislap sa pananabik nang makita niya na ito ay isang third-grade low-rank pill. Hindi ko kayang tanggapin ito. Bahagi ng dahilan kung bakit ako dumating ay dahil matagal na kitang hindi nakikita. Huwag mo akong intindihin, hindi ako pumunta dito para humingi ng kahit anong pill. Nagsalita si Zeke na parang binabawasan ang mga tableta, ngunit gayunpaman ay mabilis niyang ininom ang tableta at iniligpit. Medyo naaliw si Severin nang makita ang mapagkunwaring kilos ni Zeke. Kaso, matigas pa rin ang tanong niya. Hahaha. Alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. Ngayong nakabiyahe ka na dito, dapat manatili ka muna ng ilang araw. Nakangiting tinanggap ni Zeke ang alok. Siyempre. Hindi ganoon kadalas ang pagkakataong tumambay. Mag-inuman tayo ngayong gabi. May 5 araw pa bago ang kaarawan ng panganay na prinsipe, at kailangan nating maglakbay ng mas maaga ng 1 o 2 araw. Maaari pa akong manatili dito ng 2 o 3 araw at sumama sa iyo. At least may makakasama ako. Tumango si Severin. Tama ka. Ilang araw na lang, at ikalulugod kong magkaroon ng kumpanya. Sabik na tanong ni Sheila. Pwede ba akong sumama? Sabi ni Dayan na may pananabik. Ang Ulang City ay ang pinakamalaki at pinakamaunlad na lungsod sa bansa. Gusto kong sumama sa iyo at makita ang mga pasyalan. Napangiti si Zeke. Oo naman. Hindi iyon magiging problema, ngunit hindi ka maaaring magsama ng masyadong maraming tao. Ang imbitasyon na ito ay para lamang sa 5 tao, kaya naman 4 lang ang kasama kong pumunta rito. Iyan ay perpekto. Nasasabik na sabi ni Sheila. Makakasama ko si Dayan. Agad na sabi ni Megan. 2 slot na lang ang natitira dyan. Gusto ko ring sumama. Magiging eye-opener para sa akin, bayaw. Nanlaki ang mga mata ni Felicia na para bang nag-aalala na baka maaga ang huling lugar. Nagtaas siya ng kamay at sinabing, at ako. Hindi ka makakaalis nang wala ako. Gusto ko ring pumunta sa Ulang City. Hindi nakaimik si Severin. Wala siyang problema sa pagsama ni Sheila at Dayan, ngunit ang pag-iisip na sumama sina Megan at Felicia ay nagpapintig din sa kanyang ulo. Ngumiti siya ng pilit, at sinabi sa kanilang dalawa. Ang dalawa ay walang anumang tagumpay, at wala kayong kapangyarihang protektahan ang inyong mga sarili. Hindi magandang ideya na kayong dalawa ay sumama. Mahaba ang paglalakbay, at hindi tayo pupunta doon para sa isang bakasyon. Hindi masyadong natuwa si Megan nang marinig iyon. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabing, paano mo ito magagawa sa amin? Dahil binigyan ka ng opsyon na magdala ng maximum na 4 na kasama, dapat naming sulitin ito sa halip na sayangin ang kota na ibinigay sa iyo. Galit din si Felicia, at sinabi niya sa kanila. Paano ka naging malupit? Pinahintulutan kitang kunin ang kamay ng aking anak sa kasal, kaya ang pinakamaliit na magagawa mo ay isama ang iyong biyenan sa iyong mga paglalakbay. Maaaring wala kaming anumang nagagawa ni Megan, ngunit hindi naman kami aktibong malalagay sa gulo kapag kasama ka namin. At saka, ako ay isang masunurin sa batas na babae. Gaano karaming problema ang gagawin mo?